Okay, mayong gabi na itong tanan. Salamat po Sir Ray, Gemma, Bravas family, and all the members of this local New Testament Bible-believing Baptist Church in Tubud, Lanao del Norte. Manindog ta tanan palihog. Okay, let's open our Bible, the book of Hebrews, chapter 2. Hebrews chapter 2, verses 9 down to verse 12. Okay, so 9 to 12. Atong basahon, dunganan nato pagbasa. Okay, salamat nga makasimba na po ta. Amen? It's a great joy, it's a blessing nga magkahiusa ta sa pagsimba sa atong buhay nga Dios. Blessing every time nga ang pulong sa Dios mawali, usa kadako nga panalangin. Amen? Salamat kaayo. Okay, verse 9 down to verse 12. Atong dunganan pagbasa, verse 9, ready, go. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. For it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. Verse 12, altogether, ready, go. Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. The title of our message tonight is in verse 9, but we see Jesus. But we see Jesus. Let us pray. Our most precious Heavenly Father, Lord, thank you kaayo sa imong pagtugot nga padayon Ginoo sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat usab Lord sa kahigayunan nga makawali sa imong pulong diri sa Tubod, Lanao del Norte. Salamat sa imong alagad, Pastor Ray, sa iyang pamilya, sa iglesia. Salamat Lord sa imong pagkamatinud-anon namong tanan. Salamat sa pabor nga imong gihatag kanamo nga makasimba pa mi diha kanimo. Salamat Lord sa igong panglawas pod imong gihatag kanamo today nga nakasustinir mi hangtod ni ining mga orasa. Lord, I believe nga imong pulong di makawang. Lord, every time nga imong pulong mawali, salamat kaayo. It gives comfort, courage, and confidence. Especially Lord, nga ikaw hapit na gid mo balik. Lord, salamat. We are not waiting for the signs because signs are everywhere. Salamat. What we are waiting for is the sound of the trumpet. Kung imo mang buton, nga di mi makatilawg kamatayon sa among lawas, nga kami o Dios makaplagan nimo nga nagtukaw sa imong buluhaton. Akong pangamuyo, nga nining kagabion, ikaw gid Ginoo mas sentro. Holy Spirit, wa may mahimo kung wala imong paggiya. Because without your working, we are nothing. And especially as I preach your word, I don't have any word to say. But please, ikaw Ginoo magapaabot sa imong pulong sa matag usa kanamo. O kung doon na kay nakit-an nga mga sala lama nga niya naglublob sa among nakasing-kasing, Lord, pasaylua kami. Himuha kami nga takos sa among pagsimba karon. Ang imong pangalan mo'y mabayaw. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, you may be seated. Praise God, but we see Jesus. In fact, in the book of Hebrews chapter 12, kung doon natay angayang tutukan sa atong kinabuhi ang Dios. Tungod kay ang Dios walay lama sa sala, di ka kakitag sami sa iyang kinabuhi. Salamat sa Dios, bisan pa sa iyang pag-amping, siyang pagpangga na to, sa iyang pag-atiman na to, takus ug angayan siya natong hunahunaon, takus ug angayan nato siyang simbahon, tungod kay siya ra og way laing Dios nga atong gialagaran. Amen? Muhatag ta kamay background aning Hebrews, especially sa mga Bible student, wa kayo maklaro. Actually, the writer of this book of Hebrews was uncertain. In fact, wa kay maklaro, but someone said, possible si Apostle Paul. But I believe the author of the whole Bible is the Holy Spirit. I believe from Genesis down to Revelation, ang author sa Biblia, mao ang balaang espiritu. And this book is different from all other books. Tungod kay kung mubasa kag laing libro, wa kay baw ang author nga nagbasa ka. But when you read this book,
The author is always present. Amen? Mo nang lahi gyud ang pulong sa Ginoo. Mo nang lahi gyud siya nga atong basahon tungod kay ang writer, ang author naa gyud permanente. He always present. Amen? So the background of this epistle to the Hebrews explain why the writers says, but we see Jesus. Nganong niingon man ang writer? Nganong niingon man nga pinaagi ni Jesus nga ato siyang makita? The letter was written to Jewish believers who were familiar with the Old Testament and were going through hardship and pressure. Mao na hinungdan nganong giingnan sila, but we see Jesus tungod kay ang mga Jewish believers aning panahona, they undergo persecution. Grabe ang ilahang natagamtaman, hardships in life, pariharasan sa atong panahon karon. Tanawa ang kakrisis, kamahal sa mga palaliton. Pansalamat, we are reminded to see Jesus. Wa gilaing maka-comfort na to. Kay magtinutok kay ta sa usag-usa, maluya man ta. Oh, kay naaman tay mga apan. Naaman tay mga diferensya. Munang salamat ang writer ni ingon, we see Jesus because aning panahona hapit sila matem pagbalik sila nga kultura. Hapit sila matem pagbalik silang relihiyon because we believe nga ang relihiyon sa mga Hudyo is Judaism. Judaism is the only belief to the law of Moses. Ang ilang pagtuo nga ang balaod yun mao'y makaluwas. Pero salamat sa diyang niari si Kristo sa kalibutan, iyang gipakita nga ang balaod dili mao si Kristo. Although ang sentro sa balaod si Jesus Christ, but they don't believe nga pag-ari ni Jesus Christ sa kalibutan, mao na to ang katumanan sa balaod. Munang hangtod niining mga panahuna, ang ilang pangunahuna, balaod, apan salamat, pag-abot ni Kristo, gituman niya ang tanan, o ang katumanan sa balaod, ako, apan naay mga panahon, nga murag matem sila og balik sa ilang karaan nga mga pagtulunan, way kalainan sa atong panahon karon. Daghang mga tao nga nakailan na unta ni Kristo, pero say magduda sila, mao ba kyud kanino? Tinuod bagyaw kani, murag si John the Baptist. Sa dihang na priso si John the Baptist, gipadtuan niya si Kristo. Ingna kuno si Kristo, kung mauna ba na siya. Muna na mga Baptist nga, magduduhan lang yapon. Daghang mga Baptist nga gadawt lang yapon nga, tinuod ba kani kaluwasan? Mauna ba kani si Kristo? O nining panahuna, they tried to encourage. The writer was trying to encourage the Jewish believers nga mututok ni Kristo, nga atong makita si Kristo, because some were discouraged and were in danger of drifting back to the former religious system. Because of this, the author repeatedly shows that Jesus Christ is greater than everything. Say maluya ta, di na tagan mo simba, mahal na kin palaliton. Praise God! Jesus Christ is greater than everything. Salamat sa ekonomiya sa Ginoo. Bisan tuod ang kalibutan, nagkaguliyang na. Pero salamat kung anak ka sa Ginoo. Ang ekonomiya sa Ginoo di mabankrupt. In fact, kung why crisis, why milagro? Look at your Bible. Try to read the Bible from Genesis to Revelation. Tanang milagro nga gipakita sa Dios is in the midst of crisis. That is why God allow crisis. Aron makita na to ang iyang milagro. Aron makita na to ang iyang provision. Salamat, bisan taliwala sa panghitabo karon, ang Diyos sa gihapon matinud-anon. God is faithful. He is greater than everything in the old covenant, including angels, Moses, and the priesthood. Kaya kining mga Jewish believers, bisan tuod nga nituo na sila ni Jesus Christ, pero naagi pa yung mga panahon nga, murag, matintal gyapon sila bas, pagtuos mga anghel ba? Murag bitaw sila murag naanad ba? Because in the Old Testament, si Jesus Christ, magpakita, pinagig anghel. Mag-istorya, pinagi sa anghel. So naana ni silang una-una, nga ang anghel, importante yun. Pero gipakita sa Bible, nga pag-abot ni Jesus Christ is greater than all.
Siya ang pinakadabaw sa tanan. But sometimes, they are tempted sa ilang pagtuo. Nga gani, dihay mga panahon nga murag mas labaw pa si Moses ni Kristo. Dihay mga panahon nga mas labaw pa ang ilang priest kay ni Kristo. That is why in the book of Hebrews chapter 1, tanawa, giunsa pag-appreciate sa Diyos nga amahan ang iyang anak. Gamay lang, 45 minutes, pero sige lang, mahuman na ta karon. Awa, iyon ang Bible, so verse 2. Hath in these last days spoken unto us by His Son. So kung imong tanawon sa chapter 1, gi-praise sa Diyos nga amahan ang iyang anak isip appointed Son of God. Notice in verse 3, who being the brightness of His glory. Si Jehovah di makita. Ang atong Diyos Espiritu, pero pinaagi siyang anak, iyang gipaklaro nga ang akong bugtong anak nga si Jesus Christ is the brightness of what? His glory. Tanawa, and the express image of His person. Kay pag-ari ni Jesus Christ kalibutan, majorities mga Hudiyo, di mo tuo nga siya na ang Misaya. Pero mismo ang amahan ni Ingon, siya ang express image sa akong persona, upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Muna sa chapter 1, gipuri sa amahan ang iyang anak nga siya ang heir of all things. Look at verse 4. Look at verse 4. Being made. Tutukin agamay ka sa chapter 2 para di ka maglibog tanawa. Verse 4, tutuki. Ingon ang Bible, sa diha nga iyang gipraise iyang anak, being made so much better than the angels. Nga naman, kadaga mga Hudiyo, nga mga angel-angel na gyapon. Ingon na nga madili, ang akong anak mas labaw sa tanan. Tanawa, so much better than the angels. Tutuki na. Kaysa chapter 2, makita po di mo diha ang contrast. As he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. Praise God, Jesus Christ's name is above every name. Dis kibuloy. Si Jesus Christ. Amen. Tanawa, verse 5. Tutok. Ingon ang Bible sa verse 5. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son. This day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he saith, and let all, notice the word, all the angels of God worship him. Sa iyang pagkaanak, he is the appointed Son of God. And He is the heir of all things. Pero kabaw mo, sa dihang ang taong nagpakasala, iyang gikalimtan, iyang pagkaanak. Grabe, no? Muna ka ko, nagtuto ko, nagtanaw ko, nagbasa ko ba? Grabe, ano, purting balaan na yun natong mga luwas, o di ta mga lagats, Ginoo. Kaysa iyang pagkaanak, He is appointed Son of God. He is an heir of all things. Pero sa diha nga ang tao nagpakasala ni Arisas kalibutan, dili na anak. Number 1, we see Jesus tonight as a servant. Tutok, chapter 2, verse 9. Tanawa, kabililhon sa atong kaluwasan. Nya giduwa-duwaan na sa daghang mga Kristohanon. Wa ko mayon ikaw. Pero kung imong nabati, kinsa siya sa imong kinabuhi, way rason nga di ka mga lagad, way rason nga di nimo siya daygo og pasalamatan. Tanawa, verse 9, tutok. But we see Jesus, who was made what? Little lower than the angel. Sa chapter 1, appointed Son of God. Sa chapter 1, He is an heir of all things. Pero sa dihang ang tao nagpakasala, di siya Son of God, servant. Imagine a servant. Nga nung servant man, kay kundi siya magpaubos, di ka maluwas. Kung muari sa kalibutan niya, anak siya, Brad, way anak nga ilansang.
anak nga ilansang. Pero salamat, iyang gikalimtan ang iyang pagkaanak. Para lang ikaw ug ako mapasig-uli sa amahan. Tanawa, but we see Jesus. So ang but diha is a contrast between chapter 1, isip anak sa Diyos. Pero salamat, but we see Jesus. Unsa ito makita diha? Verse 9. We see Him as a servant. Pag-ari niya sa kalibutan, wa siya magpakitang gilas dayon. Kaya ang expectations mga Hudiyo, pasubong-abong, pasuray, ang iyang expectation, because they were under Roman Empire, grabing persecution, grabe na himos lang slave. So ang ilang una-huna, nga ang Misaya nga moabot, mulaban din nila, magpakitang gilas, mahimong hari, mabito itong gibutangan siya, King of the Jews. Dili to gusto niya. Kay kaybaw ang anak nga pag-ari niya sa kalibot, di siya hari. Servant siya. Munang pasalamat nga pag-ari niya sa kalibutan, ulipon siya. Look at your Bible. Matthew chapter 20 verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for all. Pagsugo sa amahan, anak siya. Pagtuman sa kabubuton sa amahan, di siya anak, servant siya. Imagine na anak ka niya, magpaka-servant ka. Kinumdumos prodigal son. Pagbalik niya, naingon siya nga pa, bisag di na lang ko isipon ni mong anak. Bisag servant lang. But to minister and to give His life a ransom for all. Philippians chapter 2 verse 7, but made Himself of no reputation and took unto Him the form of a servant. Muna kitang mga luwas, way rason nga maghawd-hawd ta, way rason nga magpagarbo ta. Kay mismo si Kristo nga anak nga gikan sa langit, nagpaubos. Nahimong ulipon para ikaw ug ako mabayran. Isaiah 53:11, by His knowledge shall my righteous servant, justify many. Justify many. For he shall bear their iniquities. Kay kung anak siya pasubong-abong, di siya takos nga mupasan sa atong mga sala. Pero salamat, pag-ari niya sa kalibutan, nagpakaulipon siya, parang imong sala, akong sala, atong dakong sala, iyang pasanon. Manaway rason nga ini kaluwas nimo, di ka mga lagad, kay ulipon ka. Kining ministry, ibut lang. Pag-arbot ani, wag ito mahimo. Pero salamat nga nung niata, kay miilata, nga siya nga itong amo. Kita mga alipuris rata. Mga serbantis rata. Amen? Di ta maglangan. Number 1, we see Him as a servant. Ang nakanindot, kay di lang sa servant. Number 2, the same chapter 2, verse 9, we see Him as a Savior. Salamat! Nga wa lang siya muari. Isip ulipon ni ari siya. Isip man luluwas. Kaya og servant rapod siya, di mapamatudan, di ta maluwas. Pero tutok, tanawa, who was made little lower than the angels. Mo na servant. Kaya sa chapter 1, much better than the angels. And all the angels what? Worship Him. Pero sa diha nga ni Arisa sa kalibutan, di na siya son of God, servant. He made little lower than the angel. What? Number 2, for the suffering
of death. We see Him not only a servant, but we see Him as a Savior. Ang kalibutan bago pa, nga misaulog silang Kristo nga nabanhaw. Pero salamat ang atong Diyos nga nagpakatao sa unod 25 years ago. Kausara na matay, kausara gilubong, kausara na banaw. Munang di na kinahanglan magpinitensya ka para maluwas ka. Di na kinahanglan mag-antos ka para maluwas ka. Kay gihimo na ni Kristo ang tanan. Og salamat sa 7 palabras, bago pa kong naluwas, naglibog ko pa sure. O sa man ni 7 palabras, nga kana lang, my God, why hast thou forsaken me? Siyam. Sa magyun ni 7 palabras, nga ilang giingon, nga 7 ka mga pulong, dili day 7 ka mga pulong, 7 ka mga dagkong pulong. O gabahaw ka? When He was in the cross of Calvary, 7 ka dagkong pulong nga hanay, para maluwas ka. Paliw ko day, number 1. Tanawa, Father, forgive them, for they know not what they do. Imagine kadako sa imong matang nagpakasala ka. Katong pagtunggit nimo kakita nimo sa baraha. Pagadton mo sa buwangan, kita kas kuymi. Ikay gadas manok niya wa kakahibaw. Pero salamat at ubangan ni Kristo sa iyang amahan. Ningon siya, amahan ko, pasayloa sila, kay wa sila kaibaw sa ilang gibuhat. Ka just imagine. Sa panahon nga namaka ka, kaibaw ka. Sa panahon nga naghimo kag dautan, kahibaw ka. Pero salamat, giabswelto ka. Muna pinakarason nga mga lagad kas Ginoo. Kay di tatakos, di ta angayang luwason. Mao nang atong kaluwasan grasya. Niyon ay Piso 2:8-9, sa grasya kamo naluwas. The word grace in Greek word charis. The word charis means undeserved kindness, unmerited favor. We don't deserve to be saved. Pero salamat di higugma ka sa Dios. Salamat di kaluyan ka. Nya di ka mga lagad. Ha? Di ka mo simba? Nga di lalim ang gibuhat ni Kristo sa krus. Kawawa tanawa. Tutuki. Paliw ko day. Oh, Father, forgive them, for they know not what they do. Be, kung ikaw na panahon na, nakadungog ka. Maingon ka nga bito, no? Wabito ko isa. Number 2. 7 palabras. Number 2. Ingon siya, today, thou shalt be with me in paradise. Nga ila pag yung giingnan, Istas o si Dimas, pagkaway mga abuot yun. Sa Bible, wa na isulti kinsayngan ang gihisgutan sa Bible, male factor, mga kawatan, mga murderer to, nga ang ilansan sa cross during Roman soldiers, mga makasasala na. Mautuningon ang wala, kung Ginoo ka, naog diha, luwasa imong kaugalingon, luwasa pud mi. Pero unsay giusto? Kining tawhana nga naa sa tunga, namatay ni dili tungod siyang sala, kundili tungod sa atong mga sala. Unsay giingon sa male factor nga nasa to, niingon siya, kung mo adto na ka sa imong paraiso, hinumdumi ko. Unsay giingon ni Kristo, ay sa pabautismo sa wala. Wa sa may unaog sa diha kay paghimog maing binuhatan, wala. Mituo siya nga ang naa sa tunga mao ang manluluwas. Og unsay giingon ni Jesus Christ, today thou shalt be with me in paradise. Salamat atong kaluwasan present. Salamat atong kaluwasan dili yesterday, tomorrow. Ang atong kaluwasan is present. Mao nang sa dihang naluwas ka, sa dihang nidawat ka ni Kristo nga imong manluluwas, di na mawa ang imong kaluwasan.
Amen? Muna ipagduda sa imong kaluwasan. Sige, simba, gaduda lang yapon ka. Ayog dudahi. Pag-ingon sa Bible, tuhoy si Kristo, duwata sa sulod si mong kasing-kasing, maimo kang anak na nakay kinabuhing dayon, puyan kas balang espiritu, tapos. Muna ikaduhang pulong, dito sa krus sa Kalbaryo. Unsay katulo, giingnan niya ang iyang inahan sa unod, woman. Can just imagine iyang mama, inang woman? Kung sa tawhanon pa na, wa man ibatasang pagkaanak. Kaya imbis mo yun, mother, woman man. Because in Jewish culture, moingon gani ka sa babae nga woman is a sign of respect. It's a sign of respect, woman. Pero ang pagsulti ni Jesus po naning panahon na, dili na ang iyang pagkaunod sa iya ng pagka-Diyos. O giingnan niya si Mary, woman, behold thy son. Dili siya. He is not talking of himself. He's talking of John. Kay si John ra, the apostle, the beloved, ang maoy ni unong ni Kristo hangtod sa krus sa Kalbaryo. Dili si Peter. Kay si Peter aning panahon na backslide. Kinsay ni unong ni Jesus? Si John, the beloved. Mo nang no wonder kung muunong ka, gamiton ka sa Ginoo. Tanawa si John, 5 ka libro ang gipasuwat ni John. John, 1st, 2nd, 3rd John, Revelation. Tanawa. Kung niyo si Jesus Christ, woman, behold thy son, behold your mother. What is that? Jesus Christ is irresponsible God. Mubiya nako. Ay mo pag-away ha, kay mubiya nako. Tarungan na ninyong bahin ha, kay mubiya nako. Do you know what I'm saying? Muna'y katulong-pulong nga nigawa sa baba ni Jesus Christ. Woman, behold thy son. Son, behold thy mother. Number 4, my God, why hast thou forsaken me? In the history of the Bible, gikan sa langit padung sa kalibutan, for the first time in the history of the reunion, nga nakapangutana siya. Brad, pag-ingon sa mahan, Brad, nga ipadala ti ka sa kalibutan, way pangutana. Nga naman. Tanaway mong Bible from Genesis to Revelation. Pagpadala sa amahan siyang anak, way pangutana ang anak. Pero niining panahon na, nangutana siya. My God, why hast thou forsaken me? Because for the first time in the history of the reunion, as father and son, wa pa ang kalibutan, wa madungog nga nibiya ang iyang papa. Na verse? Bible student, show me a verse. Tagaay kog bersikulo nga nagbuwag ang amahan ug anak gikan sa langit hangtod ni ining mga orasa. Pero ingnon ti ka, ang imong kaluwasan bililhon kayo. Ayaw gyud ninyo yama-yamai. Because for the first time in the history of the reunion, nibuwag ang papa para lang maluwas ka. Kay kundi mo biya ang papa, Brad, di siya mamatay. Di siya mamatay, Brad. Pero nga nung kinahanglan ang papa mo biya para mo buwag siyang kadiyot, tulo ka adlaw, tulo ka gabi, nga naman, kay para ang iyang lawas mahalad sa krus, kay ang iyang lawas o di mamatay, di mahalad. Muna way rason di ka mga lagad. Kay nibiya ang papag kadiyot para maluwas ka. Ha?
Kaya di mo biya ang amahan, mamatay siya. Di siya mamatay. Ang Diyos di mamatay. Pero salamat gibuwagan siya kadiyot para maluwas ka. Muna for the first time, He says, why? Nak, gusto ka mahibaw, nak? Nganong bubuwag ko ni mo kadiyot? Kaya kung di ko mabuwag ni mo, nak, di maluwas pasore. Nak, kung di ko mabuwag ni mo, si TJ di maluwas. Nak, kung di ko mabiya ni mo, nak, si Brad Larry di maluwas. Nya karon akon sa man, thy will be done. My God! My God! Why hast thou forsaken me? Para mubiya ang amahan, para mamatay ang lawas. Kay kundi mamatay ang lawas, di matuman ang gisulti sa Bible nga ang iyang lawas mahimong halad. Hebrews chapter 10 verse 10, for by which we are sanctified through the offering of the body of the Lord Jesus Christ once and for all. Kay di mo biya ang amahan, di matuman ang Hebrews chapter 10 verse 10. Munang way rason di ka mga lagad. Way rason nga di nimo sa isulti. Way rason nga di nimo sa isulti mantalas mga tao nga naay Dios nga nagpakatao sa unod nga nibiya kadiyot ang Papa para maluwas ta tanan. Oh, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Nga gamitan mo hinanggaw, mauwaw ta. Number 5, I thirst. Nga nung giuhaw man siya, tanang kapait aning kalibutan iyang giantos. Tanang kauhaw ni mo spiritually, tanang kauhaw ni mo materially, kay kibaw ang Diyos nga ang tao dili matagbaw. Pero salamat ninyo si Kristo, I thirst. Imbis tubig ang ihatag, brad, tuba, suka, gibutangag apdo. Daghang nagdebate unsa kuno namatay ni Kristo ninyo sa liver. Kay pait keng apdo. Pero salamat ikaunom. It is finished. Gitapos na ni Kristo ang tanan. Salamat ang atong kaluwasan siguro. Yan ang gaduda man ka. Nga siguro man ang kaluwasan. Ingon ang Bible, I thirst, ikaunom. It is finished. Humana ang inyong kaluwasan. When Jesus therefore had received the vinegar, He said, it is finished. Muna ikaunom. And He bowed His head and gave up the ghost. Pero napailain anha, ikapito. Unsay ikapito, Father, into thy hand I commend my spirit. Father, into thy hands I commend my spirit. Monay kapito. The 7 last words of Jesus Christ in the cross of Calvary. Lord, thank you for being my Savior. Thank you, Lord, for being my Savior. Unsa may hinungdan yung naluwas ka? Di ba gospel? Sa manang gospel, di ba? In particular, the death, burial, and resurrection. So mo ni hinungdan nganong giluwas kaniya kanang 7 ka mga dagkong pulong. Og di na lalim. Pasuray, maantos niya ang luwa sa mga tao. Maantos niya ang bugal-bugal sa mga tao. Maantos niya ang iyang kamot nga gilansang. Naantos niya nga ang iyang ulo gipurung-purungan sa mga tunok. Giantos niya nga iyang lawas na ngalangkat.
the cat o nine nail. Bulintas na siya nga naisiyam ka mga tunok nga kanang puthaw nga mo'y gilapdos sa iyang lawas para maluwas ka. Pero ang di niya masabtan o di niya makaya, kanang biyaan sa siyang papa. Pero salamat, kabantay ka ng imong anak, o niya magminatay yun, yung maingon nga, pa! Kuyong lagi ko pa! Kudong, dong mula ka, ora ko kaniyo, tadi lagi pa! Kuyong ko, kabantay ka. Pero unsay makapahunong sa imong anak, nga di na siya magminatay. Saad. Dong! Sakti lang dong! Kaniyo tayo lagi ko dong! Palitan lagi tikag Jollibee. Tanawa. Sa diyang sigig hilak. Pero pag ingon palitag Jollibee, ano yun dong? Mosab na kita. Antusa ang mga butang nga ipantos. Kay di panilangit. Pidkarangan pa ni, pidkarangan. O salamat sa saad. John 14:1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go. Sagdi lang mahal ng krudo, mahal ng gasolina. Let not your heart be troubled. You believe in God. Sagdi wa pa uyab. Let not your heart be troubled. Unsay way uyab gibuwagan na gani ko. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I'll go to prepare a place for you. And if I'll go and prepare a place for you, I will come again. Tabla. Bisag wa pa si Spire, tabla. Dito sa langit, lunlun kalipay. Biyaang pigkarangan, biyaang sangat, biyaang baroy. Salamat sa langit nga giandam sa Dios para natong mga luwas. Are you saved? Na kakuyaw, di ka luwas, kadako sa imong limpyuhan. Og di ka luwas, kadako sa imong limpyuhan. Imo na nang Land Cruiser ni Pastor. Pero I hope you are saved. Kay kung luwas ka, og murap churon, di pa ko mahumagwali, mingaw kay ni meeting place agyod. Pero kung mahabilin ka, mingaw gyapon ka, kay ikaw naman lang usa. Pero salamat, we are saved. Amen! We see Him before I close as a servant. We see Him as a Savior. Number 3 last, we see Him as a sanctifier. Look at verse 10. Hebrews chapter 9 verse 10. Chapter 2 verse 10. For it became Him of whom are all things, and by whom are all things, and what? Bringing many sons unto glory. Munang klaro kayong Bible ngang iyang dadon, anak ra. Kinsa to'y klarong mada? Anak ra. I hope you are saved. Oh, bringing many sons unto glory. Nga nung makaingon ta klaro gyud atong kaluwasan, kay tan-awa siya ang kapitan sa atong kaluwasan. Imagine na, kapitan gani, isecure gyud niya nga ang iyang mga pasahero moabot gyud na sa lapyahan. Ang trabaho sa kapitan mao'y mugiya, mao'y muda sa iyang mga pasahero padung sa ilang destinasyon. Praise God. Jesus Christ is our sanctifier. He is the one who lead us. He is the one who sanctified us. Salamat sa Dios sa diyang naluwas ka ang imong kalag, di na maimpyerno. 1 John 5:18 please ko dahi. Tanawa, tutok. Salamat sa diyang naluwas ta ang atong kalag silyado na. Muna'y pagduda. Kung doon ay magkasa, di imong kalag, imong lawas. Pero tanawa sa diyang naluwas ka. We know. Are you saved? Because if you are saved, you know that you are saved. That whosoever is born of God, tanawa, sinneth not. Unsay na born again, kalag. Ug ang imong kalag, di na makasa. Kung doon ay makasa, imong lawas. Muna nga itong lawas ay tugyan sa Ginoo kada adlaw. Ingon si Paul, I die daily.
Ang uban di man I die daily. I die daily. And we know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God. Kisay begotten of God, keepeth himself, Jesus Christ. And that wicked one, the devil, toucheth him not. Unsay di mahikap sa yawa, imong kalag. Gitipigan, no man is able to pluck you out in my Father's hand. That is why number 3, He is our sanctifier. Verse 11 and 12 before I close. Basahon na lang na to. Pagkatahom. Verse 11. For both He that sanctifieth. Kinsa nang nag-sanctify? Si Jesus Christ. Ingon ang Bible. And they who are sanctified are all of one, for which cause He is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. Mao na diri, natay authority pagwali nga si Kristo ra, ug way laing makaluwas. Mao na ningon ang Bible, I will declare thy name unto thy brethren. Kay si Jesus Christ, pag-aris kalibutan, anak siya. Nya kay anak man ta, igsuon ta. Salamat, di lang siya anak, servant, savior, sanctifier. Mo nang way rason nga di ta mangalagad. Amahan nga langit nun. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Lord, thank you kaayo. Salamat yun. Nga nahimo kang obedient even unto death. Salamat, Lord, nga naluwas me. Salamat nga may paubos ka sa imong kugalingon. We see you tonight as a servant. We see you tonight as a Savior, as a sanctifier. Mao nang way rason Ginoo nga di may mga lagad nimo. Way rason Lord nga di ka namo daygon og pasalamatan. Kung giunsa man nimo pag luwas dili lalim. Apan salamat Ginoo nga kami nakaangkon sa kaluwasan. Lord, tonight ikaw Ginoo magpanalangin bisan pa aning invitation. In Jesus name, amen. Pabilis pagduko sa iyong ulo pa yung mga mata. Pastor Ray, please come. Thank you, Pastor TJ Manin, Dr. Palihog. I ask everybody to please stand up. We will make this very short invitation. But we see Jesus. Just bow your head and close your eyes. We see Jesus as a servant. Imagine ang atong Ginoo. Kung siya, ihani siya sa kalibutan as a servant. He's Lord of Lords and King of Kings. But He came. Grabe ang himo. He died on the cross. When the piano will play very softly. Because He wants you na maluwas ka. Now He's our Lord. Di ba mo naman makita unsa kaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi? How He blesses us. We see Jesus as a Savior. We see Jesus as our sanctifier. Sa diyang makasalata, doon na tayo manlalaban. Ang Ginoo, wala ta niya pasagdi. Iya tang gibantayan. Iya tang giamuma. There are times nga ma-discourage ta pagpangalagad sa Ginoo, pagsimba. But He cared for us. Maybe God speaking to your heart, magpasalamat ka sa Ginoo, and you want to promise to the Lord, Lord, I want to serve you until sa imong pagbalik. Will you come to the front? Lord, help me. Lord, salamat kay Ginoo. Grabe ang imong gihimo dito sa cross. Nakasiguro ko sa kaluwasan because you suffered so much. You died on the cross to save me. Lord, you are my Savior. Lord, help me. Please come to the front. If God's speaking to your heart, why you will not come and talk to God? There is a tubangan. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo namo. Salamat Ginoo sa imong pulong. Lord, usahay na kami sa kabalaka sa among panahon karon. Nalimot kami Ginoo, this world is not our home.
Salamat Ginoo nga ikaw Lord nagaluwas ka namo. Bisan sa kalisod sa panahon, ikaw Ginoo among gisaligan. Tabangi ang matag usa Ginoo nga ma-realize nila ikaw among alagaran. Ikaw among alagaron, akmong simbahon. That's the first thing nga among himuon sa among kinabuhi. Sometimes, we are so busy. Among ginahuna mga material nga butang. Nalimot me someday, we leave everything. But every soul nga among madala sa imong tiilan, mo'y pinaka-importante. Lord, help your people, O God. Nga ang ilang mata, ilang itutok diya kanimo. Nga ilang kang makita. Dili Ginoo sa mga butang at temporaryo lamang. Lord, thank you for your servant. Thank you for Pastor TJ for using him, preaching your word. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you.